make my motion to suspend session. I am willing to Usong allergic Maging si Parañaque Representative Roy Logoles na sumunod sa pila ng mga interpellator, ipinipilit ding si Lagman ang sumagot sa kanyang mga tanong. Pero kalaunan, pumayag na rin po siyang sagutin ni Marcoleta. Isa sa mga unang pinunteriya ni Goles, di raw kaya magbigay daan sa legalisasyon ng, o di kaya magbigay daan sa pag-legalize ng abortion itong RH bill. Ang kinakabahan ko lang, kasi yung long-term agenda ng ICPD includes abortion. And we all know that today, it may not be included, but the distinguished author knows, being a lawyer, that it can be amended. The abortion law can be amended at the proper time. Abortion is not in the bill. As a matter of fact, that is a defining provision here that made it categorical that abortion is prohibited. Ganitong kinopya lang, redundant, dapat ibasura talaga itong bill na ito. Hindi po masama. Mas nakakabuti po siguro kung uulit-ulitin ang isang salita, kung ito naman po ay nakapagbibigay ng isang katibayan, confirmation ng pagmamahal natin sa kababaihan. Mr. Speaker, alam niyo po sa larangan ng pag-ibig, at ito'y binanggit na ng ating romantikong kaibigan sa alagad. Ang isang babae, pag paulit-ulit po sinabihan ng I love you, baka magduda. Ano kaya ang ginawang masama nitong asawa kong ito? At parating nagsasabi ng I love you. Kayo ba ganon? Hindi, gusto ko nga sinasabihan ako ng I love you lagi. Ako lagi sinasabihan. Umaga, tangaling, ang gabi? Pag panay text, yan, magdududa ka. Pag ano, Panay text. sunod-sunod ang regalo. Pero alam mo, gulat ako kay si Congressman Pablo Garcia ng Cebu. Dating lumitaw ang pangalan niya nung humamon siya sa speakership. Di ba? Kay Sonny Belmonte. Tsaka yung dati, kay House Speaker Jose de Venecia. Pero ngayon, nakagulat ka sa edad niya, very articulate, no? Hindi, ganun ho talaga ang democratic ano natin eh. Magagaling naman eh. Oo, at talagang makita mo sa kanyang edad na pinantay ng panahon, may pagkapilyo sa pagtatanong. Hindi nawawala yung sense of humor. Tsaka okay rin eh. Alam din nung mga... Sarap makinig. Oo, yun yung mga fellow lawmakers nila. Alam nila na parang pag sila Congressman Garcia ang nakasalang, may init talaga, may substance yung debate. Kaya hinahayaan lang nila kahit tumalagpas ng isang oras. Wag lang siguro 2 oras, no? Pero eto naman po, ibang balita po, good news na maaga po para sa lahat ng misis dyan na tight ang budget po ngayon. Magpapatupad pa ng rollback sa presyo ng LPG ang Petron at simula po ngayong alas 6 na umaga, piso kada kilo o 11 piso kada 11 kilogram na tangke ang kanilang bawas presyo. Patuloy raw kasi ang pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. Wala pa namang abiso ang ibang kumpanya ng langis kung susunod sila sa LPG price rollback ng Petron. At back to school tayo. Paalala sa lahat ng mga magulang at estudyante dyan, hindi po required. May nakita kasing listahan si Bernadette kahapon eh. Hindi po required ang pagbili ng floor wax at basahan. Nakalagay yung para sa mga papasok sa pampublikong paaralan. Kapasin-pansin kasi nakasama po sa listahan ng ilang kapuso yung kanilang ginawang pamimili dyan sa school supplies sa Divisoria. At na-check po, nandun po yung mga taga-DepEd, hindi dapat pilitin ng mga estudyante na bumili ng basahan at floor wax para sa paglinis ng kanilang mga silid-aralan. Baka dali pa sa bahay ng mga teacher yun. Samantala, bagyang tumaas ang presyo ng ilang school supplies sa Divisoria, tulad ng spiral notebook na mula 8 pesos, nasa 9 pesos na. Pero ayon sa taga-DTI na nag-inspection sa Divisoria, mura pa rin daw ito dahil yung kanilang suggested retail price o SRP, 1975. Baka pag nakita yun, 1975 na. Mas mura rin ang benta sa Divisoria ng pad paper, nasa 9 piso lang. Yung lapis naman po ay 3 piso lang. Happy pamimili. Pasadaan naman natin ang mga maaksyon balita sa umagang ito. Narito na ang Ronda Reports. Patay po isang lalaki at isang babae ng pagbabaril sila habang nagiinuman sa Caloocan City. Yan ang Ronda Report ni Maria Ausente. Maria. Yes, Igar, 2 patay sa pamamaril pasado alas 9 kagabi sa Barangay 177 North Caloocan. Patay si na Marilyn Belucci at kasama nitong si Robert Sadang. Ayon sa nakakita, masaya pa daw na nag-iinuman ng 2 biktima kasamang ilang mga kaibigan nang biglang nakarinig ang mga ito ng sunod-sunod na putok ng baril.
Itinakbo pa sana sa ospital si Sadang pero dead on arrival na rin ito. Hindi naman makapaniwala ang nanay ng biktimang si Beluche dahil matagal na daw itong hindi umuwi sa kanilang bahay at makikita na lamang ang anak nitong wala ng buhay. Isa sa mga tinitingnang anggulo ng Caloocan PNP Station 5 Igan na posibleng may kaugnayan sa trabaho ni Sadang na isang traffic enforcer sa munisipyo ng Caloocan ang dahilan ng pamamaril. Patuloy pang tinutukoy ang pagkakakilanlan sa mga suspect. Balik muna sa iyo, Igan. Maraming salamat, Maria Ausente. Samantala, inararo ng isang van ang 4 na taxi at isang dump truck na nakaparada po sa Marcos Highway sa Antipolo City kaninang madaling araw. At maging ang isang magbabalot na damay din sa aksidente. Yan po ang report ni Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, 4 na taxi at isang dump truck ang napinsala matapos banggain ng isang van habang nakaparada sa gilid ng Marcos Highway sa Antipolo City bandang 1:00 ng madaling araw kanina. Igan, nasa kasarapan raw ng kwentuhan habang nagkakape ang mga driver nang bigla na lamang araruhin ng van ang kanilang pilhan. Nadamay din sa aksidente ang 18 anyos na magbabalot na si Jomae Sional na nooy nag-aabang ng jeep na masasakyan pa uwi. Kritikal ang kondisyon nito ngayon, Igan, sa Quirino Memorial Medical Center matapos magtamo ng malubhang pinsala, makaraang pumailalim at maipit sa dump truck. Ayon pa sa mga driver, Igan, mukhang nakainom raw ang driver ng van na si PO1 Pedrito Miranda dahil nangangamoy alak ito. Mariin naman itong itinanggi ng pulis. Nakaidlip raw siya dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Gayunman, handa raw siyang panagutan ng kanyang atrasong nagawa. Ang buong detalye, Igan, mamaya sa aking pagbabalik sa unang balita. Balik muna sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Samantala, narito na sina Suzy, Lynn at Drew. Ay, maraming salamat sa'yo, Igan. Thank you! Thank you. Thank you. At sa mga customer dyan ng Maynilad sa Pasay, Parañaque, Las Piñas at ilang bayan sa Cavite, sa mga oras na ito, malamang wala na po kayong supply ng tubig. Ito ay dahil sa ginagawang project ng Maynilad sa Sukat Road, Ross Boulevard at Kapitan Amboy. Ang pakipasa po ulit Pasay, Parañaque, Las Piñas at Cavite. Ang water interruption na inyong nararanasan tatagal hanggang mamayang 10:00 ng gabi. Samantala para sa mga pasaway dyan at mabilis pa rin kung magpatakbo, lalo na sa tinaguriang killer highway ng bansa, ang Commonwealth Avenue, merong babala sa inyo ang MMDA. Nilinaw ni MMDA Chairman Francis Tolentino, pwede pa rin gamitin ang kanilang speed guns para manghuli ng overspeeding vehicles kahit gabi. Ito ay taliwas sa una-unang pahayag ni MMDA Deputy Chairman Alex Cabanilla sa House Committee hearing kahapon na hindi raw nagagamit ang speed guns kapag gabi dahil madilim at wala itong sapat na ilaw. Ayon naman kay Chairman Tolentino, kahit na hindi na makakuha ng litrato o video ang speed gun sa gabi, madidetect pa rin ito ang mga overspeeding na sasakyan at maaaring hulihin sa pamamagitan ng contact apprehension style. May mga kapartner kasi ang mga speed gun operator kung saan nila niraradyo ang mga overspeeding ng sasakyan para mahuli ang mga ito. Pinabulaanan din ni Tolentino ang pahayag na dahil 5 lamang ang speed guns nila, 5 lang din ang kaya nitong hulihin. Ayon kay Tolentino, kaya raw manghuli ng operator ng speed gun ng hanggang 10 sasakyan bawat minuto. So wait, hindi nila, kahit hindi nila nakikita dun sa mismong camera or viewfinder ng speed gun nila, syempre nakikita pa rin nila, how? Kasi ang dilim nga eh, di ba? Madilim. Exactly. Tapos may headlights pa. Yeah. Oo, Pero I sa guess gabi. yun rin yung usually ginagawa rin namin, sabihin na natin sa mga shops, di ba? Maglalagay ka ng video camera para alam din ng mga tauhan mo na may video camera kahit na kung minsan hindi gumagana. That's At true. least may discipline pa rin. Parang deterrent na rin siya. Deterrent No? na rin siya. Correct. Okay, samantala, ito naman po ang pinakaabang Lotto News dyan ng sa mga gustong maging instant milyonaryo. Bigo pa rin matsambahan ang lucky number combination sa 655 Grand Lotto Draw kahapon. Ang jackpot pa naman, halos umabot na sa 300 million pesos. Ang mga lumabas na numero, 42, 19, check, 30, 41, 12, at 52. At dahil walang nakatsamba, inaasahang lalo pang lolobo ang jackpot sa susunod na Grand Lotto Draw sa Sabado. So may 2 araw pa buwan eh. Kahit uulan-ulan yan, ako, haba ng Pila. Pila tayo. At ito mahalagang balita naman para sa mga suking commuters ng LRT Line 1.
Nag-abiso ang LRTA na meron silang limited operation simula ngayong Sabado, May 28 hanggang sa darating na Lunes, May 30. Ayon sa kanilang website, ito raw ay dahil sa pagsasaayos ng signaling system ng North Extension Project. Kaya simula sa Sabado, magiging operational lang ang LRT Line 1 mula Baclaran hanggang Blumentritt Station at pabalik. Para sa mga maapekto ang pasahero, maglalaan naman daw ang LRTA ng shuttle buses sa Abad Santos, Arpapa, 5th Avenue, Monumento, Balintawak at Roosevelt. At punta tayo sa Amerika kung saan inulan ng hailstones ang Dallas, Texas. Yeehaw! Ito ay matapos ang sunod-sunod na bagyo at tornado na dumaan sa southwestern at midwestern USA. Inasahan na raw ito ng forecasters doon dahil sa mga buhawing dumaan sa Oklahoma kung saan 2 ang namatay at marami ang nasaktan. 2 rin ang namatay sa Kansas.